Posibleng paimbestigahan na rin ng Finance Department ang tax returns ng kumpanyang Mighty Corporation, pati na ng mga may-ari at mga opisyal nito, kasunod ng pagkakabisto sa mga peke umano nilang tax stamp. Sa internet, nadiskubre ng Finance Department na may nagbebenta pala ng mga pekeng cigarette stamp. At nakatutok si Bernadette Reyes. Nabisto ng Department of Finance na may nabibili palang fake cigarette stamps sa online store na Alibaba.com. Maaari daw kasing sa online store gaya nito nakukuha ang mga fake stamps na ikinakalat sa bansa. If you go to Alibaba.com, okay, you can see there an item to buy fake Philippine cigarette stamps. In fact, I just wrote a letter to Jack Ma to ask him to remove it from his website because that's hurting the Philippine interest. Hindi masabi ng DOF kung magkano ang maaaring nawawalang kita ng pamahalaan dahil sa pagbebenta ng fake stamps dahil hindi nila namomonitor kung sino ang mga bumibili nito. Pero ang sigurado, hahabulin daw nila ang mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Sa umunay paggamit ng peking tax stamps din hinahabol ng gobyerno ngayon ang Mighty Corporation, isa sa pinakamalaking tobacco company sa bansa. Hindi pa raw nakukwenta ng Finance Department kung magkano talaga ang kailangang bayaran ng kumpanya. Naging mabagal daw ang kanilang pagkwenta dahil na rin sa mga ginagawang pagtutol ng mga abogado. If the claim is not paid right away, then we will have to file a case, right? But if we claim, we say, okay, you owe us, I don't know, whatever amount is it, let's say 10 billion pesos, and he pays it, there's no more case, right? But we have to find first the total amount, and we are still in the process of doing that. Posible rin daw ipag-utos ng Bureau of Internal Revenue ang pag-iimbestiga sa tax returns ng mga may-ari, opisyal at ng mismong kumpanyang Mighty Corporation. Desidido rin ng DOF na iapila ang temporary restraining order na nakuha ng Mighty Corporation sa ginawang rated inspection sa kanilang warehouse. We're moving to lift the TRO, of course. We're moving very quickly to lift the TRO. We have already discussed this with the Executive Secretary and with the Department of Justice. Yes, and we will pursue lifting it. We will even go to the Supreme Court if necessary to lift that TRO. Maging ang palasyo nagsabing hindi palusot ang Mighty Corporation sa asunto. Yung criminal case, hindi na ako-compromise yun. Kano ba talaga ang liability mo? Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Mighty Corporation. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Sinusubukan din po namin kunin ang pahayag ng Alibaba.com kaugnay ng mga peking cigarette stamp na ibinebenta sa kanilang website. Sabi naman ng abogado ng Mighty Corporation, patuloy pa rin vina-validate ng BIR ang kanilang mga tax stamp na sinasabi umanong peke. Sa ngayon daw, mailan ang nadeklarang valid ang stamp. Patuloy naman daw makikipagtulungan ang Mighty Corporation sa investigasyon ng BIR o DOJ. Kaugnay nito, handa rin daw silang sumunod sa mga kondisyon ni Pangulong Duterte kaugnay sa tax issue na kinakaharap ng kumpanya.